tulungan. Kumakaman nyo. Sa kabila ako. Walang diferensya sa akin. Sino ka man, Red Cross kami, tutulungan ka namin. Sakay, Ten! Ah! Sakay! Yun! Dali! Dali, sakay! Ikot mo! Dali. Oh my God, ang dami. Oh, ito pa. Ay. Mama, yawa, meron akong 2 volunteer na tinamaan. What happened to them? Tumagos po ang balas doon sa isa, pero wala naman tinamaang vital organs. Okay. So, he'll be all right. Okay. How about the other one, si Bernard? Yung pong isa, well, nasa low pa ng katawan niya ang bala. But ayon sa trajectory nito, baka ho tinamaan ang kanyang spinal cord. I'm not very sure, pero kung sakaling mang nangyari ito, ma'am, baka ho siya ma-invalid habang buhay. Oh, huwag niyo sabihin yan. You are a doctor. At alam ko marami kayong mga espesyalistang naririto. Please go out of your way. Help him. He can, may anak yan, may asawa, may siya sa family. Please. Excuse me. Okay. Ma'am. Oh. SOS po para sa Red Cross. May inatake raw pong isang tao sa San Lorenzo Village. Hindi po nila mailabas. Mainit po ang putukan ng mga rebelde at mga sundalo. Ni-request po nila na kung pwede sunduin natin. O, di puntahan natin. Pag ginawa po natin yan, siguradong dadaan tayo sa mismong labanan para nahukay nagpakamatay noon. Ma'am, yung isang unit natin, sinubukan pumasok. Pero umatras din po dahil pinaulan ng balay ang ambulansya nila. Ma'am, palipansin muna natin ang mga sitwasyon bago tayo tumuloy. Hindi maaari. Alam mo, pagka ikaw nasa Red Cross, pagka emergency, kailangan nandun ka. Kung takot kaya, I'll leave you. Diyan ka na lamang. Okay, you wanna go, you go. Bagamat mas kilala siya bilang isang mahusay na aktres, mas higit pa dito ang kanyang adhikain bilang chairman ng Blood Services Committee ng Philippine National Red Cross. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa pagkakawanggawa. At sa maraming pagkakataon, itinaya niya sariling buhay sa pagtulong sa kapwa. Mga kapuso, tungayan po natin ang kahanga-hangang kwento ng buhay ni Miss Rosa Rosal. Miss. Ano yun? Assistant Director ako. Pwede ka bang umextra? Extra? Ay naku, sayang lang ang oras ko dyan. Ako, Miss, sige na. Kulang kami sa extra eh. Mapapagalitan ako ng director ko. Baka tanggal ako sa trabaho. Ako, kinonsensya mo pa ako. O, sige na nga, papayag ako, pero dapat bilisan mo at ako yung may pupuntahan pa, ha? Oo, maraming salamat. Saan ba? Dito. O ano? Ready na ba yung mga extra mo? Okay na, Direk. Anytime. O sige, take na tayo ha. Sige po. Boost light! Boosted! Motor! Magdalena, sequence 1, scene number 10, take 1. Action! Cut! Bakit po, Direk? Sino yung babae na yun? Si Florence, Direk. Isa sa mga extra. Extra? Bakit mas maganda pa siya kaysa sa mga artista natin? Doon nagsimula ang karir ni Rosa bilang isang aktres. Dahil sa angkin niyang ganda at husay sa pag-arte, mabilis siyang sumikat. Lumabas siya sa maraming pelikula at maging sa telebisyon. Subalit hindi nagtagal, naramdaman niyang mababaw lamang ang kaligayahang dulot sa kanya ng kanyang kasikatan. Hi, Rosa. Oh, hi, Ray. How's your business doing? Good. It's doing good. Oh, sit down. Oh, yeah, sure. Why not? You're all alone. What are you doing here? I actually have a date. And? And he's late. I don't understand. How can anybody make a beautiful lady like you wait? Well, Rosa, when you have time, come with me. I don't mean to be rude, Ray, but don't you think you're a little bit too old for me? Oh, Rosa, I wasn't asking for a date. I was talking about you coming with me to the Red Cross. Red Cross? Yes, I do outreach programs. Like today, I'm working in a hospital nearby. Is it any fun? Oh, yes. Helping people is always fun, Rosa.
I will, okay. Make time. Mm-hmm. Come and visit me. I will do that, I've got to Ray. go. I'll leave you. Thank All right, you. Rosa, nice seeing you. Goodbye. Bye-bye. One, two, three, four, five. Okay. There's one more big one, right? Oh, that's it. Okay, I guess we're fine. Rosa, what are you doing here? Well, I just wanted to see what my dear friend Ray's doing with the Red Cross. I thought you had a date. I did, but my date was late, so I left when he arrived. Sounds fair enough. Mm-hmm. Well, this is it, Rosa. This is what I do. Are you ready to have fun? Let's go. This is my staff. Okay. This is Vicky. Hello. Kamusta? This is Audrey. This is Aubrey. Kamusta naman siya? Ano nangyari sa kanya? Sandali lang ho. Anong nangyari? Kayo bang nanay niya? Ako ho yung nanay. Mahulog po siya sa bahay namin. Naubusan na po siya ng dugo. Wala ho kami perang pangbili ng dugo. Kailangan po siyang masalinan ng dugo. Sige po. Anghel ka ba? Salamat. Salamat. Simula sa tagpong iyon, nagpasya si Rosa na ituon ang kanyang buhay sa Red Cross. Well, Rosa, this is it. Welcome to the Red Cross. Most of the people who work here are all volunteers, the nurses or staff. Is this it? So this is the Red Cross. Mm-hmm. Where's the blood? Oh, well, we're having difficulties getting volunteers. That's about it. And this is also the doctor's quarters. You mean they actually sleep here? Yes. Eh, mukhang katayan ng baboy itong lugar na ito. What's that? I'm sorry, Ray. It's just that I can't believe that they stay here. 'Cause this looks like a slaughterhouse. Well, yeah, you can say that. You see, we lack funds. We don't even get much help from the government or from anyone. Why not? I don't know. Maybe people just don't realize that it's so much fun to help others. This is it. This is our Red Cross. Excuse me, who are you people? What are you doing here? What's all this? It's okay, Ray. They're my guys. Rosa, what are you up to? Well, I'm finally turning this slaughterhouse into a real blood center. But this is not necessary, you know. You don't... Don't worry, Ray. I'll get all the blood you need. Bagamat patuloy pa rin sa pag-arte si Rosa, mas ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pagtulong sa kapwa. Naging abala siya sa mga blood donation programs ng Red Cross. Sa kawang-gawa, nadama ni Rosa ang ibayong kaligayahang hindi na idudulot sa kanya ng pag-arte. Okay, good work. Oh, kayo nang bahala dito, ha? Bye-bye po. Thank you. Sige, mauna na po ako. Bye-bye. Salamat po.
yung gulong ko? Flat dahil may bumutas. Pero sino naman ang bubutas ang gulong ko? Ako! Bakit mo naman gagawin yun? Inaano ba kita? Pambawi lang yan sa paggamit sa aming mga mahihirap. Paggamit? Oo. Akala mo ba naniniwala ako sa mga ginagawa mong pagtulong? Alam ko naman panakit butas mo lang yun. Kapal din naman ang mukha mo. Ginagamit mo pa ang pagdudusa namin para maiangat ng imahe mo sa pag-aartista. Artista ka nga talaga. Kapal na mukha mo. Anak, anong nangyayari sa'yo? Ilang araw na tumatawag ang mga kasama mo sa Red Cross. They're wondering how you are. Hindi ka na daw bumibisita sa kanila o sumasama sa mga Red Cross blood donation programs nila. Ano man nangyayari sa'yo, anak? Kailangan na ang tulong mo. At saka yung mga taong inimbitahan mo para tumulong sa Red Cross, hinahanap ka na. Mama, ayoko nang tumulong. Bakit? What happened? Dahil sa isip ng marami, Mama. Hindi bukal sa kalooban ko ang ginagawa ko. Dahil sa tingin nila, ginagamit ko lamang ito para lalong sumikat bilang isang artista. Kahit na anong gawin ko, Mama. Kahit na sino pa ang tulungan ko. Tingin pa rin nila sa akin isa akong artista. Nang maarte lamang ako. Ano talaga ang totoo, anak? Mama, kahit kailan wala akong ginawang para sa akin. Kung may nakukuha man ako dito, yun ay ang kaligayahan na makita kong gumagaan ang buhay ng mga natutulungan ko na nababawasan ang paghihirap nila. Kung ganon, hindi mahalaga kung ano man sabihin ng iba. Ang dami mo nang tinulungan. Anak, ang dami nang umaasa sa tulong mo. Kaya, my advice is, tuparin mo ang obligasyon mo. Pagsubok lang ito, anak. Kung susuko ka, parang sinasabi mo na rin na hindi bukal sa kalooban mo ang tumulong. Kaya ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Hayaan mo, Diyos lang ang huhusga kung totoo man ito o hindi. Nabuhayan ng loob si Rosa sa sinabi ng ina. Muli niyang binalikan ang pag-arte. Tama yun. Si Direk ba yun? Oo, magkakape lang yun. Okay. Pwede ba yung dito? Kasi nasa ko ba? Sandali lang! Sandali! Papalam ko muna. Ano yun? Ma'am, may isa pong lalaking nagpupumilit pumasok. Kakilala niyo raw po. Papapasokin ko po ba? Ay nako, Rosa. Huwag mong pansinin niyan, baka tagahanga mo lang na nangingi ng tulong. Sige, papasukin. Sandali lang po. Anong ginagawa mo dito? Patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Kailangan ko po tulong niyo. Nasa ospital po ang anak ko. Malubha po ang kalagayan niya. Sabi po ng doktor, kapag hindi siya naoperahan, maaari siyang mamatay. Wala po akong pambayad sa operasyon. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Hindi mo kailangang lumuhod. Tumayo ka. Hindi ako Diyos. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko ang anak mo. Pagdasal natin siya, ha? Salamat, ma'am. Bagamat nilait-lait ang kanyang pagkatao at pinagdudahan ang kanyang intensyon, nang ibabaw pa rin ang habag at kabutihan kay Rosa. Tinulungan niya ang lalaking nakaatraso sa kanya
hanggang sagmaling ang anak nito. At sa pagdaan ng panahon, kahit pa may anak na, lalo pang pinaglaanan ni Rosa ng atensyon ang Red Cross. Lalo pa sa mga oras ng malalaking trahedya. Ito na po ang 10 araw ng patuloy na pag-ulan dito sa ating bayan. Malaking bahagi na po ang nakalubog sa tubig at hindi na rin po masukat ang pinsalang na idulot nito. Ang ating pong mga kababayan sa parte ng Malabon, Rizal at Valenzuela, Bulacan ay nangangailangan ng inyong tulong. Nagmistula na pong dagat ang mga bayang ito. Mama, alis ako. Saan ka pupunta, anak? Hindi mo ba narinig ang sabi sa radyo, Mama? Ang Valenzuela at Malabon, nakalubog na. Ang mga tao doon sa bubong na nila nakatira. Kung hindi kami tutulong ngayon, baka mamaya kung mapaano sila. Basta anak, mag-ingat ka. Hindi biro ang bagyong ito. At marami nang namatay. Huwag ka mag-alala, Mama. Nakahanda ang Red Cross. May mga gamit kami. Mami, aalis ka? Yes, Tony. May naghihintay sa Mami, ha? Mami, may storm di po ba? Baka may mangyaring masama sa inyo. Don't worry, Tony. Walang mangyayari kay Mami, ha? Promise ko sa'yo, babalik ako. Okay? Be good, ha? Hug me. Hindi nagpapigil si Rosa, kasamang iba pang mga kasapi ng Red Cross. Sinuong nila ang bagyo, handang ibuwis ang kanilang buhay para matulungan ang mga nangangailangan. Kapitan, makakarating ba tayo sa pupuntahan natin? Sa kondisyon, hindi ko masisiguro, ma'am, pero mas mabuti kung siguro, huwag na lang tayong tumuloy. Pero paano na yung mga taong stranded na ilang araw na hindi kumakain? Yung mga batang may sakit, kailangan nila yung gamot at pagkain na dala natin. Pero sa kondisyon po ng panahon, mas mabuti po siguro, ipagpabukas na lang po natin. Hindi pwede. Aalis tayo. Tony, Mommy's here. Mommy! Mommy, I thought you were dead. No, Mommy's alright. I'm here na. Okay? Okay, Tony? Stop crying. Stop crying. Hindi ba, I promised you na babalik ako? Yes, Mommy. And I always keep my promises. Remember that, huh? I love you, Mommy. I love you too, Tony. Mami, bakit ka po laging tumutulong sa mga ibang tao? Because it's fun helping people, Tony. Pero Mami, malapit po kayo sa accident dahil sa pagtulong sa mga tao. Masaya po ba yun, Mami? Alam mo, Tony, ibang klaseng kasiyahan ang sinasabi ko. Dito mo nararamdaman yun sa puso mo. At alam mo ba na ang pagtulong sa kapwa ay isang pagkakataon na binibigay ng Diyos para mapakita mo sa iyong kapwa ang kabutihan mo. At ang mabubuting tao, alam mo ba, hindi pinababayaan niya ng Diyos? Do you understand me? Yes, Mami. Okay. Also, anak, you know, you have to remember this. Kahit na magugulo o maruruming lugar man ang pinupuntahan mo, dapat
lagi kang maayos at malinis para kagalang-galang ang itsura mo, lalo na pagtutulong ka sa iyong kapwa. Para pamarisan kanila, hindi ba? Bakit po, Mami? Dahil importante ang kalinisan sa katawan, lalo na sa pananamit, para tayo galangin at pagkatiwalaan ng ating kapwa. At sa pamamagitan din ng kalinisan mo sa damit mo, may papakita mo ang kalinisan ng iyong puso. At nang sa gayon, mahikayat natin ang ibang tao upang maglaan ng kanilang oras at tulong para sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya ka po ba naglalaba, Mami? That's right, Tony. Kaya ako nilalaban tong damit ko para mabalik ko siya sa dati niyang kalinisan, para magamit ko pa siya sa aking ibang blood donation programs. At nang sa ganon, maging karapat-dapat siya na isuot ko sa pagharap at pagtulong sa ating kapwa. Mami, pwede ko po ba rin kayo tulungan maglaba? Of course! Yes! Thank you. You know what, Tony? Alam mo ba ang pinakamagandang regalo sa akin ng Diyos? Ano po yun? Ikaw. May bubbles. Dali, mga bata! Rose, nagkakabutukan na! Kami na bahala dito, Ma'am Rose! Tapos na kayo! Bago niyo po akong tulungan, tumatama niyo. Sa kabila ako. Walang diferensya sa akin. Basta sino ka man, Red Cross kami, tutulungan ka namin. Sakay, Rose. Ten! Ah! Ma'am, si Bernard! Dali! Sakay! Dali! Yun! Dali! Dali! Sakay! Lupot mo! Sir, may paparating na ambulansya. Huwag niyo paniwalaan. Government forces yan. Barilin ninyo! Ma'am, binabarilan tayo. Ibabalik ko na po yung sasakyan. Hindi! Dito tayo! Ma'am, lahat tayo nandito para tumulong. Pero paano natin gagawin yun kung patay na tayo? Hindi tayo aalis dito! Dito lamang tayo! Dito! Ano pong gagawin natin? Ma'am, sakay mo dito! Sabi ko, ako bababa, kayong lahat dito. Ako ang pakinggan mo. Mama, kayo bababa ako. Sir, may pababa ng ambulansya. Barilin ninyo! Sir, kailangan niyo makita to. Disper! Wala magpapabutok! Kami hindi kalaban. Kami ay Red Cross. Naparito kami upang tulungan ang mga sugatan na sundalo at maaaring mga sibilyan. Pagbigyan niyo kami. Red Cross kami. Red Cross!
Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy si Rosa sa pag-arte sa pelikula at telebisyon. Gayon din, ipinagpatuloy niya ang pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng Red Cross. Marami ang kanyang natulungan at maraming buhay ang kanyang nasagip. Umani siya ng iba't ibang parangal, hindi lamang sa larangan ng pag-arte, kung hindi maging sa larangan ng pagkakawang gawa. Buong bansa, ano po, na talagang ang puso nyo ay para sa public service. Yes. Ano po? All through these years na nandiyan kayo, ano ho itong mga aral na you can impart to us? Sabi mo ganyan, mahalin mo muna ang sarili mo. Why did you say that? Meron ka ng mga anak ngayon, meron ka ng mga apo. Eh di pa, ingatan mo rin naman muna yun. Pero alam mo, madaling sabihin yan eh. Kamukha na lamang nung magkaroon ng postage. Nagulat na lang si Tony Rose, yung mga apo ko, nakita na lang handa akong bigla na nandoon eh. Sa TV? Sabi sa akin ng Red Cross, sabi, saan pupunta? May hostage. Wala eh, talaga impulse yun eh. Kaya hanggang ngayon, ganun pa rin. Maski pinangaralan kitang ganun, kuminsan ginagawa ko pa rin. You are also guilty of doing that. Oo, kamukha na lang. Halimbawa, sabi na sa akin na aking doktor, Tita Rose, kinakailangan operahan na yung tuhod mo. Eh di dapat nung pa. Opo. Ang dami ko talagang blood donation na kinakailangan, mag-ipong kami. Tinatang sa akin, kailan ka magre-retire, Tita Rose? Wala ko retirement. Wala retirement. Wala retirement. Ikaw din, ganun din. I know. Ito gusto kong tanungin sa inyo, no? Woman to woman. Okay. Ariglado. Beauty secrets. At 76, pero tignan mo naman. Alam mo, Mel, dahil volunteer nga ako ng Red Cross, kaya sinisigurado ko na malinis at puting-puti ang aking kasuotan tuwing sinasagawa ko ang aking social work. Kaya alam mo, kahit lamang talagang ginagamit kong panlabang. Mahalaga kasi na laging malinis at presentable ang kasuotan ko para unang tingin pa lamang nila, madali nila akong pagkatiwalaan. Dahil sa maputi at malinis kong damit, nakikita nila na ang aking kalinisang kalooban ang siyang naging dahilan ng sikreto ko sa pagiging social worker. Kaya tayo lamang talagang ginagamit kong panlaba. Mahalaga kasi na laging malinis at presentable ang kasuotan ko para unang tingin pa lamang nila, madali na nila akong pagkatiwalaan. Dahil sa maputi at malinis kong damit na nakita ng mga tao ang kalinisan ng aking hangarin. Diba? I only eat twice a day. Breakfast lang at saka lunch. At hindi ako kumakain ng karne, hindi ako kumakain ng baboy. At pagkagabi, ang kinakain ko lang, basta kung nagsushooting ako, alam na GMA yun. Na ang hinahanda lang nila sa akin papaya paggabi. Papaya? Papaya lang. Papaya lang. That sustains you hanggang... Hindi kayo gigising sa gabi at naghahanap ng kakainin. Pagka kumain ako, di susuka ko lang. Pero ang talaga inaalagaan ko, aking mukha. I usually pray. Maski nung bata pa ako. So up to now, inaalagaan pa rin ninyo ang beauty ninyo? Oo. Pwede ako magtanong ng personal question? Yes, sige, go ahead. How come hindi na kayo nag-asawa ulit? Siguro talagang tawag sa akin ng Panginoon yun. Ito, kaya nagawa ko lahat itong gusto kong gawin sa Red Cross. Nakatutok ako. At saka isa pa, yung aking dalawang apo. Yung aking buhay. But did you ever fall in love again? After that? Don't tell me no, sa ganda ninyo, marami, I'm sure. Marami silang kuhan, pero yung after the experience that I had, talaga? Oo. At saka sa akin, ay naku, excuse me. Bakit Hindi ko kailangan ng lalaki. Ay! Matuto ko yung mag-ipon. Mahalaga pera. Talaga, oo. Kaya ngayon, ako, maski itong edad ko ito, hindi kailangan ng lalaki para ako magkabahay. Because you're independent financially. You have to be financially independent. Oo. Yun. Tita, paano yung puso? Yung puso. Ang dami naman yun. Mag-blood donation lang ako mula umaga hanggang gabi. Papag-uwi ko. Maligaya na kayo, maligaya na. At yun ang kaligayahan ko talaga. Pag-blood donation ko, andyan na, marami rin lalaking nakapaligid sa akin. But I put a wall. Because you don't want to love again? Oo, para sa akin istorbo lang eh. Sabi nila, pagka daw ganyan at matulungin sa kapwa, sa tawag to, yung service, selfless, ika nga nila, selfless service. Ang blessings naman daw, 1,000-fold eh. In some ways, hindi lahat na kaligayahan. There are times also, I fall, but then afterwards, I pray to the Lord. You are so beautiful. I think. Nakamit niya ang kasikatan sa larangan ng pag-arte. Ngunit masasabing naabot niya ang tagumpay sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa.
Tunay na kahanga-hanga si Miss Rosa Rosal dahil sa kanyang katapangan at kalinisan ng loob. Isa siyang pagpapatunay na ang tunay na kaligayahan hindi nagtatapos lamang sa kung ano ang maaari nating magawa para sa ating sarili, kung hindi sa kung ano pa ang maaari nating maitulong para sa ating kapwa. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyo.